Praise God. Hallelujah. Bless your holy name. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, O God, iparanas mo sa aming Panginoon, O God, ang iyong kapangyarihan, O God. Iparanas mo sa aming Panginoon ang kaluwalhatian mo, Lord God. Bawat isa sa amin, Panginoon, basbasan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Lord God. Matutunan namin, Panginoon, O Lord God, ang bawat salita, Panginoon, O God, na naihayag po, Panginoon. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang maluwalhati, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang buong ABCI family, Panginoon, O Lord God. At even ako, Panginoon, O Lord God, na maghahayag ng iyong salita. Let your anointing flow, let more revelation to come, Panginoon, O Lord God. At naniniwala po ako, God, something good is going to happen, Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Muli po, nagpapasalamat ako sa Panginoon at muli ay binigyan muli ako ng Panginoon na kung saan po ay pribilehiyo, na kung saan po ay maghayag uli ng kanyang salita. Amen? Hallelujah. Glory to God. Isang bagay po, nais ko lang dagdagan yung nabanggit nga po ni Ate Vilma. Hallelujah. Na kasi nga po, yung naituro ko nga po about yung lalaki na ang tagal na lagi siyang naghihintay na kung saan ay siya ay limusan doon po sa pintuan, hallelujah, ng templo. Hallelujah. Nung maranasan niya, hallelujah, yung pagpapala ng Panginoon, yung kagalingan, bawat makakita po sa kanya ay na-amaze. Amen? Kasi sa tagal niya na kung saan na doon lang sa pinto, nung nakita ko nga po nung siya ay lumundag, at siya ay nagpuri sa Panginoon, papasok sa loob. Sabi niya, ang tagal ko nang nandito sa pinto, hindi ako nakakapasok sa loob. Kaya nung siya ay makalakad, hallelujah, ang ginawa niya kaagad, pumasok sa loob at doon nagsasayaw sa loob. Amen? Kasi sabi niya, nakikita ko lang sila lang ang nagsasayaw, sila lang ang nagpupuri. Pero ako na andito lang. Pero nung the moment na ibinigay sa kanya ng Panginoon, yung himala, na-amaze din pati yung mga taong nakakita. Bakit? Lagi nilang nakikita itong taong ito na lagi nandoon sa pintuan.
Amen? Nabanggit nga ni Ate Vilma na kung saan merong dumalaw sa bahay nila. Nung pagdalaw sa bahay, na-amaze. Sabi niya, eto na ang bahay niyo. Baka gusto niyo, dumalaw din kayo sa bahay ni Ate Vilma para makita din po. Ma-amaze po kayo talaga. Kasi compare mo noon, sabi ko nga kay Ate Tunet, dapat pinicturean niya yung before and after. Hallelujah. Marami po na-amaze. Hindi lang po yun, pati yung mga batang tinuturoan nila. Wow, tuwing papasok po sa bahay na ilang, lagi po ang sinasabi, wow, ang ganda naman ng bahay nyo. Amen? Hallelujah. Pero matagal po yun. Hindi po yun sandali lang panalangin. Matagal. Amen? Kaya yung ating pinag-uusapan po ngayong, hallelujah, itong mga nakaraang linggo, ano po yun? Faith makes everything happen. Amen? Hallelujah. Mangyayari po yun ating pananampalataya na kung saan magiging posible po yun kung itatama po natin ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At ngayon po, dudugtungan ko po, ang topic ko po ngayon, if you have that faith, God has the power. If you have that faith, God has the power. Amen? Kung titingnan po natin, madali na po yung intindihin. Amen? Hallelujah. Amen? Bigkasin po natin, if you have that faith, God has the power. Sige, lagyan po nung natin ng power. If you have that faith, God has the power. Amen. Hallelujah. At ang nilagay ko pong text ay sa Ephesians 3:20. Yan. Alam na po natin lagi yan. Ano? Sabi po dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Amen? Sino daw po ang able? Si God. God is able. Amen? Ang maganda pa dito na nakalagay po ay, gagawin niya. At ang nakalagay pa, immeasurably. Sa ibang salin, beyond pa. Ang iba, exceedingly abundantly. Amen? Sa iba pong salin. Pero yung sinabing immeasurably, ibig sabihin, hindi masusukat. Amen? Hallelujah. Yung gagawin ng Panginoon, more than pa doon sa ini-expect mo. Amen? Ini-imagine natin. Amen po ba? Ngayon, may tanong po ako, sino po sa inyo ang may pananampalataya sa Panginoon? Amen? Hallelujah. Lahat tayo may pananampalataya. Yung pananampalataya mo, dahil pinatawad ka ng Panginoon? Hindi lang sa inyong kapatawaran, hindi lang sa inyong kaligtasan, kundi nananampalataya tayong lahat sa Panginoon that He's going to provide. That He's going to heal. That He's going to deliver. And He's going to cleanse. Amen? Nando, kaya ka nananampalataya sa Panginoon kasi alam mo, ipoprovide ni Lord. May pangangailangan ako ngayon, ipoprovide ni God. May pananampalataya ako sa Diyos. Bakit? May sakit ako. Pagagalingin ako ng Panginoon. Amen? May kasalanan ako. Kailangan, hallelujah, na kung saan may kapangyarihan ng Diyos na linisin ako. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo ay may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Sabi nga, if you read and observe carefully lahat ng miracle ni Jesus at lahat ng turo niya ay may layunin. May objective po. Lahat po, basahin po natin ang buong Biblia. Lahat po ng miracle ni Jesus may objective, may layunin. Ano po ang layunin? Palakasin ang ating pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kasi bakit nasusulat doon yung mga himala ng Panginoon? Baka mamaya hanggang ngayon wala ka pang alam kahit isang himala ni Lord. Ha? Ikaw naman ang pinakakawawa na. Hallelujah. Dapat meron kang alam ano ba yung mga himalang ginawa ng Panginoon. At sa bawat himala ng Panginoon, hallelujah, ilagay mo ang sarili mo doon. Na kung saan, kung ito nakaranas ng himala, ako din. Amen? Hallelujah. Glory to God. Tingnan po natin sa Matthew 17:20. Sabi po sa Matthew 17:20,
He replied, because you have so little faith. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Tingnan niyo po, hallelujah. Ano po ang nire-required lang ng Panginoon? Little faith. Small as a mustard seed. Grabe, maliit lang ha. Yun lang ba ang kailangan ng Panginoon? Kung titingnan po natin, it sounds easy. Kasi bakit? Maliit lang. Amen? Isang maliit na buto ng mustasa, kayang palipatin ang bundok. Isipin nga ninyo yun, maliit na pananampalataya, kayang palipatin ang bundok, kayang pagalawin ang bundok ng problema. Meron ka bang problema ngayon? Kasi laki ba ng bundok? Ha? Kung kasali ka ng bundok, maliit lang daw pananampalataya ang kailangan. Para yung bundok lumipat. O kaya yung problema mo gumalaw. Ang mahirap yung problema mo, in-stuck mo na sa buhay mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin makangiti. Oh, hallelujah. Bakit? Lagi mong iniisip yung problema mo, nandyan na. Hallelujah. Na kung saan ang ibang bulkan, ang bundok pumuputok na. Hallelujah. Ikaw, wag mo hintayin pumutok yan sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Pero sabi nga, pero kung titingnan mo, hindi sa liit ng pananampalataya, kundi yon? Authenticity. Laging binabanggit ni Apostle yon. Dapat authentic. Dapat genuine. Huwag daw genuine. Kasi gin at saka wine. Malalasing ka dyan. Kaya dapat genuine. Amen? Pag genuine, hallelujah, dapat real, totoo. Totoo yung pananampalataya mo. Amen? Hallelujah. Ang iyong pananampalataya, alam mo ba, powerful. Powerful ang pananampalataya natin. Kung meron kang pananampalataya na kasinliit nga ng mustard seed, powerful yan. Amen? Tingnan ninyo to. Pero may makikita din po tayo na senaryo na kung saan binanggit din po yung maliit na pananampalataya. Saan po yun? Sa Matthew 14:30-31, sabi po diyon, ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Sino po ito? Si Peter. Amen? Hallelujah. Bakit ito? Parehas lang na maliit. Kasi sabi ni Lord, hallelujah, magkaroon ka lang ng maliit na pananampalataya, kaya mong palipatin ang bundok. Pero bakit ito? May maliit na pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kay liit ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin ba, magkakontradict itong talatang ito? Hindi po. Hallelujah. Kasi may karugtong kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Amen? Hallelujah. Kaya kung titingnan po natin, hallelujah, yung faith po natin, kung titingnan nyo, kayang i-activate po yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung yung faith mo, kaya mong pagalawin ng Panginoon. Hallelujah. Kasi yung nangyari, hallelujah, sabi nga dito, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Panginoon. He is always powerful. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Hallelujah. Kasi kung yung pananampalataya mo, idinaan mo sa Panginoon, inilapit mo sa Panginoon, napakilos mo ang Panginoon. Di ba? Yun ang maganda Inactivate mo yung power ni God para maranasan mo. Amen? Hallelujah. Ano pa? Sabi nga, hindi lang natin kayang pigilan. Ano po yung hindi natin kayang pigilan? Ang bagyo. Kaya ba natin pigilan ang bagyo? Hindi. Hallelujah. Bagyo man ang problema. Sino dito nakakaranas ng bagyo ng problema? Bagyo na, no? Grabe, hallelujah. Pero sabi nga, ang bagyo, kaya mong paghandaan. Bagyo ng problema, kaya mong paghandaan. Kung alam mo, kasi ina-announce na po yan, di ba? May parating na bagyo.
Pag parating na ang bagyo, siyempre, alam ko po yan, nararanasan po namin sa probinsya. Kasi pag sabing may bagyo, hallelujah, dahil dati po, ang aming bahay po noon ay kawayan. Amen? Ang bubong po ay, pagka bumagyo talaga at humangin ng malakas, lilipa rin. O ano po ang ginagawa? Ang dami pong ipinapatong sa yero. Sino po nakaranas ng ganon? Pinapatong po. Pampabigat para hindi liparin. Amen? Hallelujah. Glory to God. At ano pa? Yung mga makikita mo rin doon sa probinsya, yung mga puno ng saging, nanay ko magaling po sa ganyan eh, yung puno po ng saging, binabawasan niya yung mga dahon. Kasi sabi niya may parating na bagyo para daw hindi tumumba yung kanyang puno ng saging. Amen? Hallelujah. Merong paghahanda na ginagawa. Amen? Hallelujah. Kasi sabi nga po, if you have that faith, God has the power. Amen? Yung po ang lagi nating tandaan. If you have that faith, God has the power. Amen? Hallelujah. It teaches us that even a little faith, it can make an immense impact of our lives. Napakalakas. Pag sabi immense, hallelujah, naku, sa impact sa buhay mo dahil sa pananampalataya mo. Amen? Hallelujah. Ano pa? God's power can help us overcome any obstacle and experience the extraordinary miracle. Amen? Totoo po, kung titingnan po natin, hallelujah, sino po dito nakaranas na ng mga kung saan sa buhay na kakaiba? Problema sa trabaho? Problema sa pamilya? Problema sa asawa? O ano pa klaseng problema ang naranasan mo? Pero naranasan mo rin ba na kung saan si Lord naghimala sa buhay mo? Amen? Hallelujah. Magkaroon ka lang ng maliit na pananampalataya. Kasi alam niyo po ba yung maliit na pananampalataya, pag itinanim mo yan, tutubo yan, lalago yan. Amen? Mahirap yung taong walang pananampalataya. Sabi nga ni Apostol, lahat naman tayo may pananampalataya. Pero ang tinitingnan dito, ano po yung genuine, totoo. Kasi sabi nga natin noong nakaraan, kahit demonyo nga may pananampalataya eh. Nanginginig pa eh. Pero kung totoo yung pananampalataya mo, hallelujah, yung pananampalataya mo, yung itanim mo, tutubo, lalago. Alam niyo po na, pumasok po sa isip ko yun. Sabi ko, Lord, maliit lang kami, konti lang kami. Pero kung lahat na nandito, yung pananampalataya natin ay ating itatanim, lalago tayo. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala po ba kayo? Hallelujah. Ay, matuto ka na. Ano, itatanim mo? May pananampalataya ka ba? Kung wala kang pananampalataya, wala kang itatanim. No. Diba? At ang pananampalataya, dapat nakikita. Amen? Hallelujah. Ang mahirap po, nananampalataya lang tayo kung sa salita lang. Dapat ang pananampalataya natin, nakikita sa gawa. Diba? Nakita po yan natin, nabasa po natin yan sa James. Amen po ba? So, keep believing until you see the breakthrough. Yung nangyari po kay Brother Bong. Hallelujah. Kasi naririnig ko rin po minsan yung pag-uusap nila ni Apostle. Hallelujah. Kung tutuusin po, alam ko si Brother Bong siguro medyo hindi na-stress na, nawawala ng pag-asa. Hallelujah. Hindi naman wala ang pag-asa. Pero andun pa rin. Kaya ang ano ko lang sa kanya, hallelujah, yung every time na makakaramdam siya ng ganun, alam niya kung sino ang kakausapin niya. Amen? Tinatawagan niya si Apostle. Ina-update niya si Apostle sa bawat nangyayari sa kanya. Doon naman siya nakakaranas na makatanggap ng mga salita na kung saan magpapalakas sa kanya na para hindi siya panghinaan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Pwede na kung saan merong mga sumisingit. Pag tayo may mga problema, at tayo umaasa sa Panginoon, minsan mayroong sumisingit eh. Ito, ganito na lang gawin mo para mabilis.
para madali, para makuha mo kaagad. Pero hindi eh. Hindi yun ang way ni Lord eh. Ang way ni Lord, totoo, yung pananampalataya mo na sa Kanya ka lang talaga magtitiwala. Na sa Kanya mo lang iaasa, Lord, Ikaw ang bahala. Ang kailangan lang maghintay. Sabi ko nga kanina, hallelujah, yung lalaking lumpong, ang tagal-tagal na naghihintay doon sa pintuan ng templo. Oh, hallelujah. Pero nung isang araw na kung saan nakita niya lang niya si Peter and John, at siya ay lumapit, nakaranas siya ng himala. At pagkaranas niya ng himala, ay todo na to, sasayaw na ako. Hindi ang ginawa niya ay lumabas ng church kasi ma-experience ko yung labas, makita ko man lang. Hindi eh. Ang palibhasa araw-araw, ang nakikita niya, yung mga taong nagpupuri sa Panginoon. Nakikita niya siguro na kung saan sa loob ng templong ito, may mga nagsasayawan. Meron nagbe-praising God, hallelujah. Kaya sabi niya, nung maranasan niya ang kagalingan, nakalakad siya. Paglakad niya, ang takbo niya hindi palabas, ang takbo niya papasok sa church. At doon nagsasayaw siya na nagsasayaw at nagpuri sa Panginoon. Keep believing until you see the breakthrough. Patuloy po tayo. Ito, pag-usapan po natin, ito, na-topic na rin po ni Apostle nung nakaraang Sunday. Yung sa Mark 25 to 26. Ano po yon? Hallelujah. And the woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Ano po ang issue dito? Ang issue po dito, 12 years ng bleeding. Ang babae, sabi, woman who is bleeding for 12 years. She was suffering for 12 years. Tagal, Hallelujah. Yun nga lang, ito, sa mga babae lang, walang mali siya. Yung 1 week ka lang na nagkaroon ng monthly period, baka hindi ka na makausap. Kasi dati may office mate po ako, basta nagkaroon siya ng monthly period, totally absent siya sa trabaho. Hindi po siya talaga pumapasok sa trabaho. Pero eto, 12 years na bleeding. Tapos ang sabi pa, she had suffered under the care of many doctors. Bakit siya nag-suffer? Nandun na siya sa doktor. Isipin natin, minsan iniisip ko, sabi ko, bakit ganun? Di ba kaya nga tayo pumunta sa doktor para tayo gumaling? Bakit ito nag-suffer? She had spent all she had. Naubos ang hawak niya, ang naipon niya. She's not getting better, but worse. Hindi siya gumaling. Lumala pa. Amen? Sino naka-encounter po ng ganun? Hallelujah. Sabi nga, do you encounter ganitong sitwasyon? The more you hope na gumaling ka, the more you hope na gaganda ang sitwasyon, the more you hope na magkakaroon ka ng financial provision, the more na umaasa ka na mariresolve ang issue, mas lalong lumala ang sitwasyon. Naka-experience ka ba ng ganyan? Naka-encounter ka ba ng ganyan? Na umaasa ka na kung saan ganito o mangyayari sa akin, gagaling ako. Umaasa ako na magiging maayos ang sitwasyon. Pero hindi. Bakit parang lumalala? Hallelujah. Umaasa ako na magkakapera ako. Bakit ngayon? Kahit coins, wala sa bulsa. Nasa wallet. Hallelujah. Glory to God. Umaasa ka na ma-resolve yung issue. Ano bang issue meron ka? Hallelujah. Yung issue ba sa buhay mo, nagiging better ba o nagiging worse? Check mo. Check mo yung faith mo. Dito po kung titingnan natin, hallelujah. Sabi nga, she was unnamed. Ang nakalagay po doon, woman. Hindi sinabing pangalan man lang o kaya sinabing si Maria o kaya sinabi man lang si Ana. Walang sinabing pangalan. Ang sinabi lang po, woman. Hindi po ibig sabihin na hindi importante ang pangalan ng babae.
ang ano po doon, bakit woman lang ang sinabi doon? Kasi isang bagay po na isipin po natin, pwede nating ilagay yung pangalan natin na kung saan tayo'y katulad din niya na nakaranas ng kagalingan. Ikaw ay katulad din niya na nakaranas ng breakthrough. Pwede po na kung saan hindi sakit. Pwedeng hindi sakit, katulad ng kanyang sakit. Pero isang bagay, hallelujah, na maranasan mo, yung issue sa buhay mo, hallelujah, na matagal na itinatago mo. Walang nakakaalam, kahit magulang mo, walang nakakaalam. Pero hanggang ngayon, hallelujah, yung issue sa buhay mo, na-resolve. Bakit? Dahil doon sa pananampalataya mo sa Panginoon. Ang lagi mo sinasabi, Lord, ikaw lang ang nakakaalam ng issue ko. Hallelujah. Lord, ikaw lang. Ikaw nga lang, si Lord nga lang nakakaalam. Ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa rin lumalapit sa Panginoon? Malimit ka pa rin lumalayo sa Panginoon. Tingnan mo, check natin yung buhay natin. Check mo yung faith mo. Faith mo, umattend lang ng Sunday. Actually nga, ngayon nga po, tayo, ang luwag-luwag natin. Bakit? Sunday lang tayo nagkikita-kita. Kami, nagkikita kasi may life group kami. Kayo, may life group ba? Supposed to be may life group. Amen? Sa buong isang linggo, meron tayong pagkikita. Kung hindi man life group, magkaroon tayo ng fellowship, makita mo mga kapatiran. Hallelujah. Hindi pagdating dito, hallelujah, ano ang mangyayari? Hallelujah. Wala rin kamustahan, wala rin sharean. Bakit? Pagdating mo, start na. Pagkatapos, aalis na, uwian na. Kaya alam niyo po yung prayer ko lagi sa Lord, bigyan niyo po kami ng lugar, Panginoon, worship place na kung saan malaya po namin gagawin yung mga gusto mong ipagawa. Kasi actually, lagi kami nagkakakwentuhan nga po sa Green Hills. Sabi ko, yung ginagawa natin noon, na 3 service, umaga pa lang, nandun na tayo pagkatapos ng umaga sa tanghali. Hallelujah. After noon, kakain lang din pagkatapos natin kumain. Anong mangyayari? Hallelujah, meron po tayong training. After the training, meron pa ulit tayong gawain. Meron po ba napagod sa inyo? Naalala ko pa noon, sabi ko, hallelujah, naranasan pa yun. Ninaan ako saan po, dati kontrabida si Ate Beth. Hallelujah, si Mami Beth. Hallelujah, ano ba yan? Diyan na kayo titira sa church. Mula umaga hanggang gabi. May church pa bang ganyan? Hallelujah. Pero alam niyo po, may nakaranas ba sa inyo ng pagod? Hindi. Mas lalo po kami, hindi po kami nakaranas ng pagod. Kasi isang hakbang lang, church. Isang hakbang lang, bahay namin. Di ba? Hallelujah. Pero isang bagay po, asaya. Di ba? Na kung saan nagagawa natin yung ipinagagawa ng Panginoon. Kaya yun lagi ang prayer ko, Lord, bigyan mo kami ng worship place na malaya naming gawin ang nais mo. Hallelujah. Sunod namin pati yung training na kung saan kinakailangan po. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kaya yun po, kung titingnan natin, ito, doon sa verse 26. Sabi sa verse 26, she suffered under the care of many doctors. Hindi po masama ang doktor. Kaya lang, kung titingnan mo, dito, sabi ko, bakit siya nag-suffer? Kasi sometimes, kapag meron tayong pera, akala natin ang doktor ang makaka-resolve ng ating problema. Di ba? Minsan po nakakaranas kami na kung saan po pagka merong may sakit, pinapayuhan namin, lalo na yung mga lagnat sa mga bata, sabi ng ganito lang, madali lang yan, kamote, dik-dik ng kamote, painumin mo, ganyan-ganyan. Wala, nakinig lang, pero hindi ginawa. Pumunta sa doktor. Di pumunta ng doktor. Sa susunod uli, may lagnat uli, punta uli sa doktor. Di ba? Hallelujah. Akala natin sila ang makakatulong sa atin. Ang hindi natin alam, tumutulong lang sila kasi may pera ka.
Pero kapag wala ka ng pera, di ka na nila matutulungan. Naubos na siguro ang pera nitong babae. Nung maubos na yung pera ng babae, wala nang magawa ang doktor. Anong sasabihin ng doktor sa inyo pag wala na silang magawa? Ipasa Diyos nyo na lang. O, di ba? Pero meron namang ibang mayayaman na sabi, kayang gumastos ng milyon-milyon. Dok, babayaran namin kahit anong ano. Ay, wala. Ang hangganan talaga. Wala, sa doktor may hangganan. Amen? Pero sa Diyos, walang hanggan. Amen? Kaya pag sa Diyos ka lumapit, hallelujah, lalo na yung sakit, yung issues, napakahalaga po yung issue mo sa buhay mo. Kasi kaya hindi ka nakakalaya. Kaya hanggang ngayon, ganyan pa rin ang buhay mo. Kaya hanggang ngayon, hallelujah, ang pagpunta mo sa church, hallelujah, parang napakabigat na. May issue eh. Ano bang issue sa kayo? Hallelujah. Umasa ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. May kapangyarihan ang Diyos. At yun ang time na makaka-breakthrough ka na. Ay, grabe. Hallelujah. Tingnan nyo po, ito, isang halimbawa lang, naging patotoo nga po ng mag-asawa ni Roxa at saka ni Arvin. Isipin ninyo, nung naging mapangasawa ni Rox si Arvin, hindi pa siya Christian. Pero simple lang kasi hindi pa nakakabalik agad si Roxanne sa atin. Hallelujah. Pero titingnan mo, hallelujah. Sa simpleng sinabi lang ni Roxanne at may pinapanood lang, hallelujah, na-convert siya. Naandun ang kanyang pananampalataya. At doon sa pananampalatayang ginawa niya, kumilos ang Panginoon sa buhay niya. At ang pagkilos na yon, hindi na na-stop. Nagtuloy-tuloy na. Hanggang sa matuto siyang mag-devotion. Amen? Sabi nga po, suffering is not God's will for your life. Alam ko na kung saan po kailangan natin dumaan sa mga paghihirap. Dumaan sa mga challenges, pero hindi yan ang destiny mo. Bawat isa sa atin, hallelujah. Hindi natin destiny yung failure. Hindi natin destiny ang brokenness. Hindi po natin destiny ang mag-quit. Hindi rin po natin destiny ang yung pain. Failure is not your destiny. It is an event. Pag sinabi pong event, hallelujah, merong katagumpayan. Hindi natatapos yun. Amen? Ibig sabihin, hindi permanent. Hallelujah. Kung ikaw ay nag-fail, hindi permanent na failure ka. Kung ikaw, hallelujah, ay nag-suffer, hindi permanent na magsasuffer ka. Amen? Inaalaw lang ni Lord yan. Bakit? Hallelujah. Sa atin. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos. Lagi natin tatandaan yan. Inaalaw lang ng Panginoon sa atin yan. Amen? Hallelujah. Na maranasan natin to, pero hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Masaya pa po ba kayo? Mukhang inaantok na kayo. Hallelujah. Ito pa, ituloy po natin. Yung sa Mark 25:26, parang tinapos na po yun. Ngayon, ituloy po natin sa Luke chapter 8, verse 45 to 46. Yun po yung karugtong. Sa Luke 8:45 to 46. Sabi doon, who touched me? Nagtanong po. Jesus asked when they all denied it. Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Tingnan po natin. Naramdaman ni Jesus. Ang sabi po doon, deliberately. Not only simple touch, but deliberately. Pag sinabing deliberately, sinadya. Alam niyo po kung titingnan natin, yung paghipo kay Jesus, hindi po basta-basta yun. Kung babasahin po natin ang Biblia, ang isang taong marumi, hindi pwedeng humipo o mag-touch sa malinis. Bakit?
mahahawa. Di ba yung may mga ketong, hindi po pwede na mag-touch sa ano, bakit? Mahahawa. Pero kakaiba ito. Hallelujah. Kaya ginawa ng babae na kung saan, parang suicidal yan. Kasi huwag kang basta-basta hihipo eh. Pero sabi ng babae, ano hallelujah, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Amen? Gagaling na ako. Ginawa niya yun. Amen? Sabi nga po, deliberate, sinadya niya yun. Hallelujah. Bakit? Sabi sa 47, then the woman seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. Sa tingin niya, hindi naman siguro ako mapapansin nito kasi maraming tao. Dahil sa maraming tao, hihipuin ko lang yung laylayan, gagaling na ako. Tingnan niyo yung pananampalataya ng babae. Mahipo lang daw po yung laylayan. Pero kung iisipin, nakakatakot yun. Bakit? Bawal pong humipo, lalo na't kung ikaw ay isang marumi. Pero ano nangyari? In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Nakaranas siya ng himala. Gumaling siya. Ikaw, kapatid, natouch na ba si Lord sa worship mo? Natouch mo na ba si Lord sa paglapit mo sa Kanya? O baka sa tuwing pupunta ka at lalapit ka sa Panginoon, lagi mo pinagpipray, Lord, touch me. Lord, touch me. Ang lagi mo sila, puspusin mo ako, Panginoon. Ang lagi mo request, Lord, puspusin mo ako, Lord. Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo. Ngayon pala, nangangailangan si Lord. Sabi ni Lord, nakikintay siya, touch mo naman ako. Na-touch mo na ba ako? Sa prayer mo ba, na-touch na ako? O baka ang prayer mo nagiging memory prayer na? Oh, Lord, prayer mo, Lord, pagpalain mo kami, bigyan mo ako ng wisdom, knowledge, and understanding. Lord, nagiging memory prayer na paulit-ulit na lang yung panalangin mo. Meron ka bang panalangin na kung saan na-touch mo si Lord? Amen? Pero kung yun ay nagawa mo, hallelujah, na-touch mo si God, hallelujah, yung bang isang bagay ng kusa sa pagpipray mo, Lord, mangyari lang to, i-give up ko to. I-give up ko ang boyfriend ko, i-give up ko ang girlfriend ko. Di ba? Hallelujah. Wow, baka narinig ni Lord yun, na-touch si Lord. Wow, kaya niyang i-give up yung 15 years niyang boyfriend. Oh, kaya niyang i-give up. Hallelujah. Ang cellphone, hindi na ako magsi-cellphone. Hallelujah. Kaya niya i-give up ang paglalaro. Hallelujah. Pero isang bagay, hallelujah, ang kailangan lang matouch natin si Jesus. Yun ang ginawa ng babae. In spite na kung saan kung titingnan po natin, hallelujah, nakakatakot yun kasi bawal nga na isang marumi ay humipo sa isang malinis. Amen? Pero ang gusto lang ng babae, gumaling siya. Doon siya nakapokus. Hindi niya inaasam na makita o makilala pa siya. Kaya nga patago eh. Hindi na niya ina-expect na makilala siya kung sino siya. Hindi rin siya nag-expect na kung saan lingunin man lang siya ni Jesus. Kundi ang kanyang goal lang ay mahipo ang laylayan ng damit ni Jesus. Amen? Hallelujah. At kung makikita po natin dito, nung maabot niya, hallelujah, ano ang nangyari po? Hallelujah. Sabi nga dito, marumi, humipo kay Jesus, siya ang nahawahan ni Jesus, kaya siya ay gumaling at luminis. Pag ikaw pala lumapit, na-touch mo si Jesus, hallelujah, yung karumihan mo, malilinis. Baka kaya hanggang ngayon, hindi ka pa nagbabago kasi hindi mo pa natatouch si Jesus. Yun ang mahirap. Kaya tuloy paulit-ulit ang ginagawa mo. Paulit-ulit yung kasalanan mo. Paulit-ulit, hallelujah, yung lifestyle mo.
hindi mo pa natatouch si Jesus. Kasi pag natouch mo si Jesus, yung power ni God, babagsak na sa'yo. Andyan na ang breakthrough. Andyan na ang galingan ng sakit karamdaman mo. Andyan na kung saan yung kawalan mo mag-overflow na. Amen? Hallelujah. At bilang panghuli, anong sinabi po doon sa verse 48? Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Amen? Hallelujah. Glory to God. Nilingon siya ni Jesus. Jesus faced her not to confront. Nilingon siya ni Jesus hindi para, bakit mo ako hinawakan o hinawakan ng aking damit. Hindi po siya kinonfront ni Jesus. Ano ang ginawa ni Jesus sa kanya? Daughter, your faith has healed you. Go in peace. Ay, napakasarap nun. Hallelujah. Nasabihan ka ng Panginoon. Hallelujah. Kasi sa paghipo pa lang, may lumabas ng kapangyarihan. Kaya yung palang matouch natin si Jesus, merong power, hallelujah, na kayang i-release ni Lord para sa iyo. At sa pag-release na yon, may kasunod pa. Go in peace. Ang sarap kaya nun. Kasi ang hallelujah, na kung saan gumaling ka na, mamumuhay ka pa na may kapayapaan. Amen? Kaya doon po, hallelujah, lumabas itong Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Siya lang po ang makakagawa nito, ang kapangyarihan ng Diyos. Nagsimula saan? Maliit na pananampalataya. At na-touch mo si God, andoon ang kapangyarihan ng Diyos, mararanasan natin. Palakpakan po natin. Manalangin po tayo. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, O God. Tunay nga po, Panginoon, O God. Ang power mo po, Panginoon, O Lord God, dahil palaging naandyan. Inaantay mo lang po, Panginoon, O Lord God, na kami, Panginoon, ay maging totoo, O Lord God. Totoo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Totoo ang aming pagsamba. Patotoo po, Panginoon, O Lord God, ang aming paglilingkod, O Lord God. Kaya sa oras na ito, O Lord God, bawat isa sa amin, Panginoon, O God, narito kami, Panginoon, O Lord God. I touch you, Lord God. Hallelujah. Bawat isa, nais ka naming, O God, matouch, O Lord God. Even, Panginoon, O Lord God, sa aming mga devotions, sa aming prayer, sa aming family altar, O Lord God, maibigay namin ang the best, O Lord God. Hallelujah. At doon kakikilos, O God. Lalo na po, Panginoon, every time kami magpipray, O Lord God, magkakasama aming pamilya, O Lord God. Hallelujah. Kakaiba ang gagawin mo po, Panginoon, O God. Pagpapalain mo ang pamilya namin, O God. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwalaan lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.